Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher, beloved brother DJ Meg Berganyo. Maminawan tayo po sama-sama dumalangin sa ating dakilang Diyos para po sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamalapit noon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. O pumapagpalay umasa makapangyarihang Panginoon Diyos. Kami po ay patuloy nagpapasalamat malapit noon sa patuloy na kalayaan ay pinagkakalob mo sa amin upang makapagpawat tayong pagpapasalamat. Maraming salamat po sa paglangis sa bawat bahagi at yung panagawain. Mula sa pag-open ng MC, pag-gawin siya po ang soling song, hanggang sa mga patutuo sa awiting beloved choir. Hallelujah! Sa pagkilos ng kalagitnaan at matamis sa malang presensya, maraming salamat maging sa pagpaliwanag, sa pagbibigay, sa pagkakalob ng mga kapatid na ikaw patuloy magpala ay sa mga dakilang pangako. Hallelujah! Sa huling bahagi itong pag-aras ng salita, malapit ng simalit na lingkod, hindi man ako karapat dapat, di sumambitin ito kinapangalaman sa ako'y mahinang, ano sa masan ito. Gamitin mo lamang daluyan ng Espiritu ko pala, alang alas yung mga anak, malapay noon. Hallelujah! Pagpalain po kami mga Panginoon, ipagkaloob sa amin panatag na kaisipan upang patuloy na mapagiging masalita may buong kaunawaan. Sumamin ng kahabagan, pagpalain mo malapon ang lahat ng maabot ng tinig nito. Alang-alang sa mga pagluhod at panabalad, Pastor, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan Jesus, minsan namin sinasaway lahat ng oras ng hiran sa Satan we right now, in mighty name of Jesus, kasanti dahil, in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos minumahal, tayo po yung makabalik sa ating mga puan. Kaya muli ang pinakamataas na pagkupuri, paglalahati at pagdadaki at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamalapan ni Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po ang ating pagbibigay ng dubli paggalang at respeto sa ating mga magulang sa Panginoon. Hallelujah, ang ating patuloy na pag-alaala sa kanilang mga ginintuhan, turat aral, na kailanman po natin makakalimutan. Praise the Lord. Hallelujah, at ang ating, hallelujah, praise the Lord. At ganyan po ang ating pagbibigay ng paggalang sa mga buong Almeida family, sa lahat ng mga katuwang kabalikat sa pagtagod sa panalgawain. Hallelujah. Purihin ang ating digaling sa pangasayon ng Lord and Preacher at sa inyo pong lahat ating inibig, ginigiliw mga kapatiran, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya maminamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po yung magbukas ng ating mga Biblia at tayo po mag-aral ng mga talata sa banal na kasulatan na siya magiging pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po, maminamahal, sa banal na kasulatan, purihin ang ating dakilang Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia from the book of 2 Timothy Chapter 3, verse 1 up to 5, purihin ang ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, kapitulo ay 3, ang bersikulo ay 1 hanggang 5, ganito po ang pagkasabi. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, ang mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga bangis, hindi mga ibigin sa mga mabuti. Amen. Tuloy po sa 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Everybody say amen. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito po tayo usad sa ating po pagtalakay ng mga talata sa banal na kasulatan na kung saan ating po bigyan pamagat ang sumasamang sanlibutan. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na ito po ang sabi nga dito sa talata ating tinalakay, mga panahon na mapanganib. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi, datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon mapanganib. The question is, bakit? Ang sabi sa ito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili at magiging maibigin sa salapi.
mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang mga tao sa sanlibutan ito, atin po malinaw na nakikita ang mga bagay na ito na tanda ng mga huling panahon. Amen? Sa dalawang bagay na ito nga binanggit na nagiging kaugalian ng mga tao, mga minamahal, itong dalawa na ito po ang nagbibigay ng higit na hindi magandang resulta sa ating kapaligiran. Yung pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa salapi. Everybody say amen. Pakatandaan natin ang salapi ay hindi masama. Amen po ba? Doon lang nagiging masama kapag inibig ng tao ang salapi. Bakit? Ang Biblia din ang nagsabi, the love of money is the root of all evil. Pero ang salapi ay hindi masama. Kailangan ng tao, Kristiyano ka man o hindi, kailangan ng tao ang salapi. Amen po ba? Kahit yung ebang lingkod, kung akong bibigyan ng pagkakataon, marami tayong gusto gawin sa gawain ng mahalapan sa pamamagitan ng salapi. Amen? Pero hindi yan ang plano ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat tunay po, mga minamahal, ang sabi dito, sa panahon natin ngayon, ang tao ay magiging maibigin sa sarili at magiging maibigin sa salapi. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kung saan nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat kung ang mga tao ay nagiging gayon sa mundong ito, tayo po naman ay kabaliktaran. Amen. Nagsasakripisyo tayo para sa iba. Bagamat kailangan natin ang pera, salapi, pero hindi natin iniibig ang salapi. Kaya ang mga anak ng Diyos mapagbigay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay talagang totoong pakinabang. Everybody say amen. Sapagkat natutuwa na natin ang mga bagay kung paano tayo mamuhay na ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang sabi dito, kung ang mga tao man ay nagiging mapagmalaki sa mundong ito, ang mga anak ng Diyos kabaliktaran naman ang ginagawa. Makapag-amen po ba tayo? Kung ang sanlibutan nagiging masuwayin sa mga magulang, pero ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa magulang. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ito, mga walang turing, pero kung ano yung kabaliktaran nito, ito po ay ating ginagawa. Walang kabanalan. Ang sabi, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibig. Ginsa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Muli po, paalaala sa bawat isa sa atin, hindi po yung mga tao na gumagawa nito ang lalayuan natin. Para malinaw sa atin, ang ibig sabihin, yung mga ganitong gawain ang ating lalayuan. Dahil hindi ka makakapagbahagi sa mga tao kung nakita mo yung tao ganun ang ginagawa, ay di ka lalapit. Amen po ba? Ang ibig sabihin, yung mga gayong gawain ay wag nating gagawin. Kundi, ika-counter natin po yon. Everybody say amen. Nasa atin ang, sabi nila, siyam, pero sabi ko nga, isa lang yon. Nasa atin ang bunga ng Espiritu Santo kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Na kung saan kung madalas natin binabasa, Galatians chapter 5, verse 22, up to 20, mga minamahal, na doon po mababasa natin kung paano
ang isang Kristiyano na laging puspos ng Holy Spirit, laging nasa kanyang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya kahit sumasama ang sanlibutan ito, ikaw na anak ng Diyos ay nananatiling mabuti. Bakit? Sapagkat nasa iyo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ikaw ay nagiging subok sa lahat ng gawang mabuti. Amen? Kaya may pagtuturo, may pag-aaral, may pagsala, may pagsawata para manatili tayo nasa ng kabutihan. Na kung paano nga sa libutan ito, nasabi ng mga eksperto, iba na po yung takbo ng mundo nito. Mundo natin ngayon, yung henerasyon ngayon ay iba na po. Pero ang Biblia nagsasabi kung nagiging ganito ang mundo, pero ang mga anak ng Diyos ay hindi makikisang-ayon sa takbo ng mundo, kundi mangingiba sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang malaman natin at makilala natin kung alin ang lubos at mabuti na lubos na kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi tayo makikisang-ayon sa gawa ng sanlibutan, kundi mayroon ibang takbo. Daloy ang mga anak ng Diyos na pinananahanan ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Sapagkat kung ating po pag-aaralan, sila man ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Mayroon din silang kinikilalang Lord. Kahit ang mga sugarol, mayroon silang Lord. Gambling Lord nga lang. Ang mga drug addict, mayroon din silang Lord. Drug Lord nga lang. Yung mga palaaway, mayroon silang Lord. Warlord nga lang. Pero tayo po, ang ating kinikilalang Panginoon ay siyang Panginoon ng kataas-taasan, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, at Diyos ng mga Diyos. Siya ang naglalang ng langit at ng lupa na siyang nagbago ng ating buhay. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan lahat yan ay naglilingkod, mga minamahal at marunong manalangin. Kahit yung masasamang tao, mga magnanakaw, mga minamahal, minsan, bago lumabas yun, sana sasabihin na Panginoon, paglawas na maging matagumpay ang aking pagnanakaw. Pag isasugal, nagpiprayan, nawa ako'y manalo. Ganun sila. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, ang kanilang mga panalangin ay mabuti. Amen? Kahit naon tayo po nasa buhay pa sanlibutan, minsan mayroon tayo ka-misunderstanding, mayroon tayo nakakaaway, nagpipray tayo, sana mamatay ka dyan o masagasaan ka dyan. Pero ang prayer natin ng mga anak na tayo ng Diyos, ang ating panalangin, pawang kabutihan. Kahit yung mga tao gumagawa sa atin ng masama, ang panalangin natin, sila'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Bakit? Sapagkat guided tayo ng Holy Spirit, punong-puno ng pag-ibig. Amen? Kaya nga, basahin natin, Galatians chapter 5, verse 22. Isingit natin, purihin ang ating pinakamamalapan. Pakihanda yung kasunod na talata. Galatians chapter 5, verse 22. Ang sabi dito, mga minamahal, datapot ang bunga ng Espiritu, di ba? Singular. Hindi sinabi, mga bunga. Sabi, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. Sa 23, ang sabi, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, kapag ikaw ay lumalagad sa pamamagitan ng Espiritu, guided ka ng Holy Spirit, you are walking after the Spirit, not after the flesh. Ang sabi, walang kautusan. Hindi ka mapapailalim sa kautusan. Kaya magbalik man ang mahal na Panginoon, handa ka upang magmana ng buhay na walang hanggan. Hatulan ka man, langit at buhay na walang hanggan ang iyong kapupuntahan. Palagpakan natin ang ating pinakalumpakan. Kinumpirma Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation which are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Everybody say amen.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang mga tao sa sanlibutan ito ay nagpapasasa habang tumatagal, sumasama ng sumasama. Hanggang Revelation, Romans 1 na tayo, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. 11:22. Tapos pakisingit ulit. Revelation chapter 22, verse 11 at 12. Ito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 11. Versikulo ay 22, nasasabi, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog datapwat ang mamalagi sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw ay puputulin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Pakihanda Revelation chapter 22, verse 11 to 12. Everybody say Amen. Mga minamahal, ang kainaman na tayo po ay manatili sa kabutihan sapagkat may pangako ang ating dakilang Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng mabuti, pero wag natin kalilimutan, ang Diyos ay mabagsik sa lahat ng mabagsik. Walang makakapantay at walang makakatulad sa kanyang kabutihan. At kung sa kabagsikan din, wala din naman makakapantay sa kanyang kabutihan. Ano ang sinasabi dito? Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat, kabutihan ng Diyos sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Everybody say Amen. Kaya mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mas mainam na piliin natin ang manatili tayo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. Upang patuloy natin maranasan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung mahuhulog tayo sa kasamaan, ang kabagsikan ng Diyos ay hindi matatakasan ng ninuman. Amen. Sumapalad tayo, bakit? May nagtuturo sa atin kung paano mamalagi sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga meron tayong pagkakatipon, 3 beses sa loob ng isang linggo, upang matiyak na ikaw at ako ay laging nache-check, laging po napapaalahanan na manatili sa mga bagay na mabuti upang wag mahulog tayo sa kabagsikan ng Diyos, kundi manatili tayo sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Na kung paano ang sanlibutan, mga minamahal sa ngayon, mga minamahal, nagagawa nila ang lahat. Subalit, pagdating ng araw, anuman ang kanilang ginawa ay hindi nila matatakasan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. Ang sabi ng ating mga biyas ng talata, ang tao ay naging maibigin sa sarili at naging maibigin sa salapi. Walang mga kabanang, walang pagpipigil. Pero binasa natin ang talata ng mga tanda ng mga pinananahanan ng Espiritu Santo. Everybody say Amen. Kung wala sila pagpipigil sa kanilang mga sarili, mga minamahal, alam po natin mga minamahal, minsan nababasa lang natin sa Facebook, yung mga nangunguha, sabi nila, ng bata, kala natin kwento-kwento lang. Yung, sabi nila minsan, may dumadaan na mga van, tapos nangunguha ng bata. Nakaraang ano po, tayo po'y nasa sa dako ng Piodoran, kapatiran natin mismo. Yung kanilang anak, o apo ng kapatiran natin, at the same time, yung mga magulang ng bata ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pumasok sa school. Marahil grade 1 o ano po, mga minamahal. Tama, mga grade 1 yun. Walang naghatid sa kanya. Bandang uwian, mga minamahal, bandang hapon, ayon sa kwento ng bata, mga minamahal, inalok siya ng pera, binibigyan ng 100. Pero before pa man, ito kanyang mga magulang, binibriefing na yung ano po yun, na laging, kapag hindi mo kilalang tao, huwag kang basta lalapit, lang pang mag-alok sa'yo ng mga bagay, kung ano. So mga minamahal, inaalok siya ng 100. Tapos ang sabi, sumama ka muna sa akin, sumama ka sa akin. Yung bata, mga minamahal, na corner, na hawakan. Pero dahil alam na ang kanyang gagawin, mga minamahal, habang mga minamahal, sabi, inapakan yung paa ng tao para makapigla siya, mga minamahal.
Tapos kumaripas ng takbo. Nagkataon yung kanyang tita na iwan sa bahay nila sapagkat, mga minamahal, medyo may nararamdaman, di kaya dumalo. Mga minamahal. Laking gulat niya sapagkat talagang yung bata humahangos ng pagdating, tapos namumutla. Tapos balisa, mga minamahal. Nang nakapagpahinga, mga minamahal, natanong niya, bakit ganun itsura mo? Yun nga, nagkwento, mga minamahal. In short, nakaligtas po siya. Kasi nandun yung mga anak, ay mga magulang, nandun sa gawain. Nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag kinabukasan, mga minamahal, sa karatig lugar, mga minamahal, may nangyari. May batang nawala at natagpuan sa isang doon, mga minamahal, wala ng mata, wala ng laman loob. Putol yung mga kamay. Laking nila, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, nagulantang yung mga magulang ng bata na kanilang hinahanap sa naging kalagayan. Alam po niyo kung nasaan yung mga magulang ng mga anak ng batang yon? Nandoon sa sugalan. Everybody say amen. Ano po ang point, mga minamahal? Na ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, ang oras na ating ginugugol, hindi po ito nawawalang kabuluhan. Ang pagpupuri mo sa Diyos, yung oras na makasintro ka sa mahal na Panginoon, hindi nasasayang. Dumarating ang mga kapahamakan, mga minamahal, dumarating ang mga bagay na hindi natin naasahan, pero kapag nasa tamang posisyon ka sa mahal na Panginoon, kahit hindi mo alam, pangako ng Diyos, bago ang pagkapahamak, mauuna ang pagliligtas. Kaya ang sabi ng mga kung hindi sila naglilingkod sa mahal na Panginoon, sa kanilang patutuong marahil, may nangyari sa kanilang apo. Sa kanilang anak. Pero ang kanilang pasasalamat sapagkat nakakilala sila sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya kala natin kwento-kwento lang, mga minamahal, pero ito katotohanan. At hindi lang bata. Ang sabi ko, hindi ito basta-basta na mga mga minamahal, ang gumagawa nito ay mga profesional. Amen? Mga profesional, sapagkat bakit nila ginawa yon? Binibinta yung organ. Ha? Hindi naman yung pagkaukit ng mata, okay lang ganun. Hindi basta-basta pagtanggal ng kung hindi ka eksperto. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, may mga po dito nga kasangkot, mga minamahal. Masabi natin, marahil ay may doktor ang gumagawa. Amen? Sapagkat binibenta yung mga organ ng katawan para ipangpalit sa mga nasiyang katulad ng kidney o ano pang parte ng katawan ng mga minamahal. Kaya nga sabi nga isang po natin, kapatiran, sabi nga, minsan, di man sa pero sabi, mga doktor, mga minamahal, ay professional killer. Nagiging po sila naman. Ha? Pero ginagamit naman nila ang profesyon sa mabuti. Pero sa panahon natin, dahil sa pagsama ng panahon, nagiging hindi satisfied yung ilan para makagawa ng isang bagay na hindi maganda. Nagaganap at nangyayari dahil nasusulat sa banal na kasulatan. Sabi nga natin, hindi naman gagawin niya ng mga basta-bastang tao, kundi ang gagawa noon, mga minamahal, yung may kakayanan. Amen? Inuulit natin, hindi naman kagaya ng kahoy na magdudugtong ka lang pag linapatan, pakuan, tapos na. Iyan po, may proseso at masilan. Amen? Kaya swerte natin na may Diyos tayo na tagapagligtas. Hindi man natin alam ang magaganap sa mga oras, mga panahon, pero mayroon Diyos nga nakakaalam ng lahat. Kaya, ang sabi kabutihan, mananatili tayo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos kung mamamalagi tayo sa kanyang kabutihan. Tayo po ang pipili. Everybody say amen.
Kaya mapalad at ahid na po tayo sapagkat mayroon na po nag-guide sa atin. Kung ating ito pagyayamanin, mga minamahal, tayo'y makikinabang. Amen? Sumama man ang sumama ang sanlibutan, pero tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging matuwid at mabuti at maging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Revelation chapter 22, verse 11 to 12. Ang Apokalipsis ni Juan, Kapitulo 22, versikulo ay 11 hanggang 12. Nasasabi, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Sa 12, narito ako'y madaling pumaparito, ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. God bless you sa ating beloved Bible reader. Pagpalain ang ating Diyos ng salita. Kaya mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Iyan po kung bakit sumasama ang sanlibutan sapagkat ito po ang sinasabi, ang liko ay magpapakaliko pa at ang mga marumi ay magpakarumi pa. Ha? At ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpakabanal pa. Amen? Tinawag ka ng Diyos upang ikaw ay maging matuwid. Everybody say amen. Tinawag ka ng Diyos upang ikaw ay maging banal. Amen? Kaya, pagyamanin mo ang paglilingkod sa Diyos sapagkat tinawag ka dito ng ating dakilang Diyos upang mamalagi ka sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa aking upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Everybody say amen. Hindi masasayang ang ating po sakripisyo, ang ating po mga ginagawang paglilingkod sa Diyos pagdating ng araw, pagbalik ng mahal na Panginoon. Ibibigay ang gantimpala ayon sa iyong pagpapagal, ayon sa iyong pagsusumikap, ayon sa iyong pagtatapat, sa iyong tungkulin na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, ang sabi sa kasunod na talata, in Hebrews chapter 4, verse 13, ang sabi dito, mga minamahal, hindi maikukubli sa harapan ng ating dakilang Diyos ang ating mga gawa. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly. Dito po sa Hebrew, chapter 4, verse 13, ganito po ang pagkasabi. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyang ating pagsusulitan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya yung ating po paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yung ating ginagawang pagtatapat, yung ating ginagawa, hallelujah, na pagmamalasakit sa gawain ng ating dakilang Diyos, hallelujah, pagmamalasakit sa ating kapwa upang madala sila sa paanan ng ating dakilang Diyos upang sila po ay makatakas mula sa kasama ng sanlibutan ito. Iyan po ay hayag lahat sa harapan ng ating dakilang Diyos. At yung ating pong ginagawang pagsusumikap ng pamulugdan ang mahal na Panginoon, ang sabi, lahat yan ay hayag sa ating dakilang Diyos. Ibibigay niya ang gantimpala ayon sa kanyang mga pangako. Take note, mami naman, hindi pa nagbabalik ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pwede sa inyong pagsusumikap, ating ipinapatutuo, ating isinisigaw na ang Diyos ay mapagpala. Hindi pa man nagbabalik ang mahal na Panginoon, pero ikaw ay nakatanggap na ng pagpapala. Amen? Yung kapayapaan, satisfaction sa buhay. Mga minamahal, hindi kaya yan maibigay sa anong laki ng tinatangkilik ng tao. Tanging mahal na Panginoon lang makapagbibigay noon. Amen? Yung contentment sa ating buhay. Kaya nga po, kahit simple lang ang buhay natin, mga minamahal, masaya tayo na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya nga yung mga tao sa sanlibutan, walang kakontentuhan, kaya nakakagawa ng masama. Hallelujah, mga minamahal. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa salapi, mga minamahal, gumagawa kahit bagay na karumal-dumal, kahit bagay na masama, ginagawa nila. Pero ikaw kahit piso-piso lang, kasama mo si Kristo. Kung makita sila libo-libo, ang kasama ay dyablo. Amen. Kaya, mapalad tayo sa lahat ng mapalad. At higit sa lahat, pagdating ng araw, pagbabalik ng malapon, mayroong panggantimpala na hawak ang mahal na Panginoon upang gantihan ka sa iyong pagtatapat. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala po silang, normal, ang sabi dito,
Sa kasunod na talata, Proverbs chapter 22 verse 1. Kahit masama, ikasira ng kanilang pangalan, walang pakialam basta. Importante, magkamit sila ng mga bagay na gusto nila. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kapitulo ay 22, ang bersikulo ay 1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban ay sa pilak at ginto. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, bilang anak ng ating dakilang Diyos, bilang mga Kristiyano, totoong tagapagmana ng buhay na walang ganun, ipinakikita natin kung ano ang higit na mahalaga. Ang pangalan na ating dinadala, ang pagiging isang anak ng Diyos. Everybody say amen. Na kung saan namumuhay tayo, ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang katapatan, ating ginagawa, ang mabuting pakikipagkapwa, mga minamahal, amen, na ito po ang ating ipinakikita sa sanlibutan ito, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos kahit ano nang ginagawa nila, mga minamahal. Hallelujah. Kahit medyo mahirap lang ang buhay natin, na bumuhay tayo ng maayos. Amen? Bakit? Hallelujah. Mayroon tayong dinadalang pangalan na kahit sinisira man, pero hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po, mga minamahal, mas pinili pa natin ang mamalagi sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat higit pa sa kayamanan ng ginto at pilak ang maibibigay sa iyo sa pagpipili mo na ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos. Oh, ang sabi dito, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kaya ang mga tao kapag inupira na mga minawalang malaking kayamanan, kahit masama ay gagawin. Amen? Pero yung mga anak ng Diyos, kahit gaanong laki ng halaga, kapag may sasakripisyo, ang pangalan ng mahal na Panginoon, hindi yan pinapatulan. Walang pakialam. Kahit gaano kalaki ang halaga, kapag ang oras ang kukunin mo para sa mahal na Panginoon, wala tayo pakialam. Ano man, laki ang mawala. Basta ang mahalaga, masunod natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Higit doon ang kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Gaano man kalaking kayamanan sa mundong ito ay kayang tumbasan ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? Ang sabi dito, ang kagandahan loob kaysa pilak at ginto. Tignan nyo, mga minamahal, higit doon, mga minamahal, hallelujah. Kaya nga po kapag ang tao nakakita na ng ganito dito sa mundong ito, na nakakalimutan ang lahat. Amen? Kapag may ginto, may pilak, nababago yung isip. Kapag may pira, nababago ang isip ng tao. Everybody say amen. Pero ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapasilaw. Nanatiling tapat, nanatiling mabuti, nanatiling maganda ang kalooban sa kapwa, higit sa lahat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Hindi po nagpapasilaw sa kayamanan sa sanlibutan ito. Everybody say amen. Kaya ang tao, dahil sa ganito po, mga minamahal, naging maibigin sa sarili at naging maibigin sa salapi, mga minamahal, nagiging gayon sila, mga minamahal. Kahit masama, kahit karumal-dumal, kumita lang, gagawin. Amen. Ngunit salamat sa Diyos. Dahil kung hindi tayo nakakilala sa malapon, baka isa tayo doon sa mga ganong ginagawa. Katulad ng pagbibenta ng drugs, mga minamahal, at pag marami pang mga bagay na ginagawa ng mga tao, madaling kumita, easy money. Hallelujah. Ganun ang buhay na sanlibutan. Ngunit sabi ko nga, di bali piso-piso ang buhay natin kasama si Kristo. Kaysa kumita man libo-libo, ang kasama ay dyablo. Ang tungo ay impyerno. Pero sa iyong pagtatapat, langit at buhay na walang hanggan, naghihintay sa iyo. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 2 Timothy, second to the last verse na po tayo. 1 verse 12 at to 13. 2 Timothy, verse 12 to 13. Dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakilala ko yaong aking sinasampalatayan at lubos akong naniniwala. Siya'y nakapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig kay Kristo.
Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved Bible reader. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, may kasamang pagsasakripisyo at pagtitiis. Amen? Pero, gaya po ng sinasabi na Apostol Pablo, ang sabi niya, dahil dito, nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may, hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwala siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yaon. Everybody say amen. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin at sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, ingatan daw natin ang mga bagay na ito na ating natutunan, mga minamahal, mula sa ating mga magulang sa Panginoon, down sa mga ngaral, mga minamahal na kung saan nagpapatibay, nagpapalakas ng ating mga pananampalataya. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Alam natin at kilala natin. Kaya, mga minamahal, ipagkatiwala man natin ng buo ang ating buhay, alam natin at kilala natin kung hanggang saan ang kakayanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Magagawa niya ang lahat. Walang bagay na hindi niya kayang gawin kapag ikaw ay may lubos na pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Ipagkatiwala man natin ng buo ang ating buhay sa mahal na Panginoon, kaya ka protektahan ng ating dakilang Diyos. Hindi gaya ng ipinangako na proteksyon ng mga tao sa sanlibutan. Minsan, halimbawa, yung mga tao na may mga bodyguard, minsan nauuna pa, mabuwal yung kanilang bodyguard. Amen? Minsan sabay sila. Yan ang katotohanan. Pero ikaw mayroong kang Diyos na tagapagligtas. Mayroong kang Diyos na nag-iingat. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Na kapag nanatili ka sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, higit pa na mayroong kang 10 bodyguard. Ha? Yung mga opisyal ng matataas opisyal ng ating bansa, ilan ang bodyguard noon, mga minamahal? Minsan, mahigit 20, 30 mga minamahal. Pero nakakalusot pa rin. Mayroon napamatay. Pero ang iyong protector ay talagang makapangyarihan sa lahat. Kapag nanatili ka sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang sabi ng Psalm chapter 34, idagdag natin. Malapit na tayo matapos. Mga awit 34, versikulo 7. Dito po sa mga awit, ang kapitulo ay 34, ang versikulo ay 7. Ganito po ang pag-asabi. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Kaya ito po ang pakinabang ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na pong. Kaya, ano natin yung mga patutunan ng ating mga kapatiran, minsan nandun sila sa sitwasyon na di na sila makaligtas, mga minamahal. For example, banggaan, mga minamahal. Isang kapatiran natin, taxi driver, mga minamahal, masasandwich siya ng 2 10-wheeler, mga minamahal. Wala na siyang magagawa, kundi ang kanyang ginawa ay magtiwala sa mahal na Panginoon. Ipinikit na lang yung kanyang mata. Laking gulat niya. Pagkatapos ng pangyayari, yung kanyang sasakyan ay na pit-pit pero siya nandun sa gilid, ligtas. Amen! Minsan kung paggunto natin, parang kwentong ano lang, pero hindi natin matatawaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sapagkat totoo at tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Na sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, na mga tumagal na tayo sa paglilingkod ng ating dakilang Diyos, napatunayan natin tapat at totoo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakinabang. Kaya kahit may kasamang sakripisyo pagtitis, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nahihiya. Kahit may kasamang pagtitis, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko yaong aking pinagkaliwan ng aking buhay. Na siya'y makapag-iingat sa akin. Kaya gaya ng ating mga kapatiran na sakripisyo, hindi natulog ang mahal na Panginoon. Hindi na natiling tulog ang Diyos.
kundi sa pagpapatuloy, nakita natin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin ngayon, kahapon at magpakailan-kailanman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag manatili ka sa Kanya, mananatili ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ano ang ating kailan? Hallelujah. Sa panahon, sumasama man ang panahon ngayon, pero ang Diyos mananatili ang Kanyang tapat na pangako. Sa ating pananatili, may takot na paglilingkod sa Diyos. Ang sabi, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. So ganito ang pakinabang ng ating po pananatili sa kabutihan ng ating pinakamalapon. Hindi man makita ng tao, pero hallelujah, ang Diyos ay nakikita tayong lahat. Kaya nga, ang sabi, mula sa buhay natin ito hanggang sa pagharap natin, ang lahat ay hayag sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang kaganapan, nangyayari, ay hayag sa harapan ng ating pinakamamahalapan. Kaya mas mainam na ang manatili tayong matapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Dumating man ang panahon ng paghuhukom, mayroon tayo aasahan sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Panghuli, habang naghahanda po ating minamahal na mga kapatid. 1 John chapter 2, verse 28. Ang unang sulat ni Juan, ang kapitulo ay 2, ang bersikulo ay 28. Ganito po ang pagkasabi. At ngayon, mumuntikong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mga pahiya, sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. Amen. Kaya ito po ang ipinamamanik sa atin, mga minamahal, na manahan tayo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Ang sabi, at ngayon, mumuntikong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harap niya. Sa harapan niya, sa Kanyang pagparito. Sapagkat tunay na magbabalik ang mahal na Panginoon, hindi na po siya tagapagligtas, kundi isang hukom. Amen? Ang tao ngayon malaya makagawa kung ano yung gusto niya. Malaya pumili kung anong gusto niyang buhay, pero ang hindi niya matatakasan ang resulta ng kanyang pagpili. Amen? Kaya salamat sa mahal na Panginoon na ngayon tayo po iginaguide ng ating dakilang Diyos kung ano ang dapat natin piliin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May kahirapan man, may pagtitiis. Hindi tayo logi, kundi totoong pakinabang ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magpasalamat minsan sa ating dakilang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng ating awiting ito, saan mo mandalhin ang buhay ko? Hindi ako makakahindi sa iyo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa iyo. Alam mo ang aking tatahakin. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Makahindi sa iyo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa iyo. Alam mo ang aking tatahaki, di man madali aking susuungin. Alam ko ika'y naghihintay sa akin, Yes, papahingay sa iyong piling. Magpapahingay sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo, na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa iyo ay nakita ko buhay ang pag-asa, at ako ay may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah.
lahat ng iyong pagkamalaki at akin ito pagyayamanin pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin. Yes, oh God, we love you so much. We love you, Lord. Kabutihan mo na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na wala hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. Ako ay may buhay na walang hanggan. Minsan pa, hallelujah, praise ang buhay ko, hindi ako magkahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko na kita tahakin, hindi man madali ang susugin. Alam kong ika'y naghintay sa akin, pagpapahingahin sa iyong piling. Pagpapahingahin sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo na ikaw Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hindi sayang ang panahon na ating ginugugol upang papurihan ang ating dakilang. Kaya hindi tayo mananatiling tahimik. Hindi tayo mananatiling walang kibo, mga minamahal. Ipagsisigawan natin, ipagsasabi natin na ang Diyos nating pinaglalangguran ay isang Diyos na mabuti, isang Diyos ng pag-asa, sa Kanyang may buhay na walang hanggan. May sakripisyo man, may pagtitiis, ngunit may tunay na kapahinga sa piling ng ating dakila. At sasabihin Hallelujah. ang kabutihan mo
di nagpapabaya. Puri ka! Magsimula sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo, na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo, na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Palakpak natin ang ating mga kamay. Palakpak ng pagpapasalamat, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo magsasawa na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tunay na mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Nakilala natin at nasumpungan natin ang totoong Diyos at buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa lahat ng ating mga minamahal na kapatid, magpakatibay, magpakalakas. Hallelujah. Tunay ang ating dakilang Diyos at tunay ang kaligtasan ay pinangako ng ating dakilang Diyos. Ang mga tanda at prueba at ebidensya na ating nakikita at naranasan, ito po ang siyang magpapatunay na totoo ang langit naghihintay sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos sa mga sandaling ito. Tayo po'y dumako sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Ano man ang ating mga kahilingan, ano ang ating mga pangailangan sa mahal na Panginoon, ipabatid natin sa ating dakilang Diyos sa mga sandaling ito. Itaas natin ating mga kamay, sama-sama tayo manalangin. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa mga panalangin, pagluhod ng mga tao na iyong linangisan. Nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa patuloy na kabutihan sa aming buhay. Sa katapatan mo, sa iyong mga pangako, sa kabila kami minsan hindi nagiging tapat, ngunit natatilig kang mabuti sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa isang dakilang pinagkalubos sa amin na manatili kami sa iyong pag-aruga at pagkalinga. Sa iyong proteksyon, paggabay at patnubay, dakilang Ama. Na minsan dumaraan ang kapahamakan, subalit na unang iyong pagliligtas sa amin, dakilang Ama. Salamat, mahal na Panginoon, sa isang dakilang pribileyo na tawagin mo kami yung mga anak tagapagmana ng buhay na walang gan. Salamat sa mga tanda at prueba at ebidensya. Mahal na Panginoon, kalakip ang aming pagpapakumbaba, malapas yung banal na harapan. Dakilang Diyos, dala ng aming mga kahinaan, maraming mga bagay, minsan din namin maggawa, mga bagay na hindi mo kinalulugdan, ngunit kami po'y patuloy nagpapakumbaba sa yung banal na harapan, dakilang Ama. Lubos kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Sumang kami kinasumpungan sa mga bagay na hindi mo kinalugdan. Ipagpatawad at huwag kami malapon na loyalty na huwag linisin, dakilang Diyos. Patuloy mo kami tuwirin ayon sa kagandahan, loob at kabutihan, dakilang Ama. Pagpalain mo kami ipagkaloob ang kalutasan ng aming problema, kagalingan ang aming karamdaman, itaas mo ang tas ng aming pamuhay, dagdagan mo ang aming pananampalataya, dakilang Diyos. Pagpalain mo kami physically, materially, higit sa spiritual blessing, mahal na Panginoon, ang aming panalangin, maging sa lahat ng mga anak ng beloved pastor, patuloy mo gabayang patumayan, pagpalain. Alang-alang siya maghabagan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po tumayong lahat at tayo po mag-cast out. Ipatong po natin yung ating kanang kamay sa ating ulo at yung kaliwang kamay parte may karamdaman. Isipin natin ating beloved pastor siya naglihans, ano man mga bagay ang bumabagabag sa ating paglilingkod, sabay-sabay natin pasawayin sa pangalan ni Jesus.
Hallelujah. Let us pray. Opo, mapagpala naming Ama, sa makapangyarihang pangalan Jesus, through the prayer of our evangelist, will salamid by the power of God. In the name of Jesus, we come to cast out our sickness and diseases, infirmities, weaknesses, poverty, cast out. Cast out in Jesus' name. Sickness be healed by Jesus, begun in the mighty name of Jesus. Infirmities, weaknesses, cast out in Jesus' name. Be humble, be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Even and amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y tatlong bisis, sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Mula sa kibuturan ng mga puso, sabay-sabay, wang urong. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dito nagtapos ang ating po pag-aaral ng balang salita ng ating dakilang Diyos. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagkaparangal at pagsamba ay naoko lamang sa ating pinakamamalapit na Diyos, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless us and build the preacher. Brother Dante. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan muna natin muli ang ating pinakamamalang Pinoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa muli naman ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalang Pinoon si Kristo. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang sa ating honorable, sa ating beloved parents in the Lord, at ating inalala ang mga pinagpalang turo, aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa mga beloved Almeida family, sa ating beloved preacher nandito ngayon, beloved workers, sa inyong lahat, magandang hapon na po, mahal, muli. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin pinakamamalang Pinoon. At bago sa ating announcement, tayo po muna ay kukuha ng special love offering. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na ito po ay patuloy natin minamahal na ginagawa upang sa ating pagpunta sa dako ng Manila ay nakadagdag po ito minamahal sa ating mga expenses minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating pong ipanalangin upang basbasan ng ating pinakamamalang Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Narito muli, malapit ang mga anak. Hallelujah, kami patuloy nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mga Pinoon. At sa pagbibigay ng mga special love offering. Hallelujah, amin dinalangin sa bawat kamay na magkakaloob, mga Pinoon. Basbasan mo po, mga Pinoon, at muling pagpalain. Ihulog, mga Pinoon, mga pagpapala. Nagmumula sa iyo, siksik, liglig, mga Pinoon, mga pagpapala. At maging sila makapagbeda sa kawalan. Sila rin po malapay pagpalain mo pang sa mga susunod na mga gawain, sila rin po ay makabahagi, mga Pinoon. At pakispain mo lahat ng mga mananakmal sa mga napuhay at sa lahat na mga tiyatangkilig. Ito pa samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. All I needed is provided and more, and I'm walking in the favor of the Lord. I am blessed, I am blessed. In my mouth I confess, the heavens are open over me. I am blessed. God all over me, and I know where I go, your goodness and mercy follow me. With every moment that goes by, I will recognize I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. All I need is provided and more, and I'm walking in the favor of the Lord. I am blessed, I am blessed. With my mouth I confess, the heavens are open over me. The heavens are open over me. The heavens are open over me. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed.
Amen. Praise the Lord. God bless mo, mahal. At pagpalayan lahat ng ating pinakamamahal na Pinoon. Minsan na bang palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po, minamahal, ay sa ating announcement. Praise the Lord. Sa araw ng Huwebes. Amen. Yung mga sasama po, minamahal, na sa first batch. Amen. Ay aalis po, minamahal, Huwebes, February 6. Yan po, minamahal. Ang fare ay 1-2. Yung first batch. Nag-additional po minamahal ng 10,000, praise the Lord, doon sa bus. Kaya po minamahal, naging 63 yung plus 3,000 sa driver. Kaya po minamahal, 63,000 lahat. Yung sa first batch. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At yung second batch, hindi po nakalagay dito. I-announce ko na lamang po na mahal. Isa pang bus. 1K yung sa second batch. Amen. Aalis Sabado ng umaga. Amen. Yung second batch. Amen. Yung mga hindi makasama doon sa first batch na mauuna, ay alis tayo po, minamahal, Sabado ng umaga. Amen. Wala pang papahabol na lang po kung anong oras tayo maghantay doon sa Goa. Yung bus. Amen. Praise the Lord. Mag-prepare lang po tayo, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. At yung pong kulang, yung may kulang pa sa pamasahe, ipahabol na lang po natin, minamahal. Amen. Ibigay na lang natin dyan sa information. Amen. Praise the Lord. Yung mga kulang natin. Amen. Praise the Lord. Kung wala pa tayong fare, yan. Ibigay na po natin, minamahal. Kailangan na po yan, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magdala po ng gamit. Amen. Yung mga mag-stay sa Luneta, magdala tayo ng gamit natin. Ngayon, alam natin ang panahon maginaw. Anong kailangan natin. Amen. Praise the Lord. Kasi yung mauuna, ilang gabi pa sila doon, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-stay kayo doon. Yung pangangailangan po ninyo ay dalhin po natin yung ating mga pangangailangan gamit natin. Personal na gamit, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. At meron daw po doon minamahal na mga tent na pwedeng doon matulog yung mga ating minamahal mga kapatid na mauuna doon. Amen. Praise the Lord. At praise the Lord. Yun po minamahal. Kasi wala tayong mga mahihiraman doon ng pangangailangan natin katulad ng kumot, minamahal. Kailangan yan, jacket. Amen. Praise the Lord. Yung gamit natin sa personal minamahal sa kung may pagkain minamahal bigay sa atin, kailangan meron na po tayong plato, may kutsara tayo. Amen. May baso tayo, may lalagyan ng tubig. Yan po minamahal, kumplituhin na po natin man yung ating pangangailangan, personal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At praise the Lord, yung meron pa tayong gawain. Amen. Martis. Sa Martis, last gawain natin. Amen. Magsimula tayo 5, yan. Tuesday service. 5 to 8 p.m. Palakpakan natin ating pinakamamahal. Kaya sa Martis, nandito pa rin tayo. Amen. Kung ano pa yung mga announcement na kinakailangan, ipapahabol pa rin po yan, mga kapatid. At kailangan po minamahal, bago tayo alis, kumpleto na po minamahal yung ating mga pamasahe. Amen. Upang pagtapos ng banal na gawain sa Manila, makakalis din tayo kaagad kasi makakabalik tayo kaagad kasi wala tayong magiging problema sa ating sasakyan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Yan na lamang po minamahal ang ating announcement. Paghandaan po natin, malapit na. Amen. Ang ating 50th Church Anniversary. Happy 50th Church Anniversary sa ating lahat. Tayo na po minamahal ay manalangin sa ating
pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ako na lamang po minamahal ang manalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating pangtaas ating mga kamay. Opo, mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kami patuloy nagpupuri sa iyo, malapit nagpapasalamat sa iyo. Sa katatapos, malapit na banal na gawain ninyo po nilang isahan, malapit na sinamahan, magmula sa mga papuring awitin, mga patutuo, sa awitin, mga beloved choir, malapit na higit sa lahat ang iyong banal na salita naming napakinggan. Nawa malapit patuloy itong tumimo sa aming mga puso't isipan, na magsilbing gabay sa mga anak malapit sa aming pamumuhay habang kami naghintay sa iyong pagbabalik malapit noon at sa aming pag-iwahiwalay niyo po ang bawat sa amin subalit ang iyong Santong Espiritu manatiling gabay sa iyong mga anak malapit noon, hallelujah, at sa aming pag-uwi malapit sa aming kanya-kanyang pansamantalang tahanan amin pong diadalangin o Diyos, hallelujah, paratingin niyo po kami ng maluwalhati hatid malapit noon sa aming kanya-kanyang pansamantalang tahanan, maliban sa mga sasakay pa, pag-ingatan sila. Hallelujah. At muli mong ibalik sa mga susunod pang mga gawain. Ito po aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo magkamayan.